Chapter 26. Scarlet POV. 3 years later. Masaya ang pagsasama namin ni Patrick at mahigit 2 taon na rin ang aming baby. Nakita ko talaga dito na mapagmahal siya na ama. Pero minsan talaga darating ang pagkakataon na hindi palaging masaya ang buhay mag-asawa. May mga pagkakataon na kailangan ninyong dumanas ng mga pagsubok pero dapat huwag lang tayong mawalan ng pag-asa at patuloy lang magmahalan ng bawat isa. Dahil ang mga pagsubok ay paraan lamang upang ang inyong pagsasama ay mas lalong tumibay pa. Ilang beses din kaming ginulo ni Cynthia dati, dinanas ko pa sa kanya na kahit malaki na ang aking tiyan hindi talaga siya tumitigil. Pero, never na nakarinig si Patrick mula sa akin ng mga masasamang salita. Dahil kung tutuusin, si Patrick na ang dapat haharap nun dahil pinasok niya ang ganoong gulo. Ipinaglalaban kasi ni Cynthia na may nangyari talaga sa kanilang dalawa nung gabing iyon. Magkasama ba naman sila buong magdamag sa iisang kama? Pero nasa kay Patrick na rin iyon kung nagsasabi ba siya talaga sa akin ng totoo o hindi. Pero dahil sa ginawa ni Cynthia, mas lalo pang tumibay ang relasyon namin ni Patrick. Mas lalo ko pang tinatigan ang aking loob dahil sa mga nangyayari, alam kong hindi lang ito ang pagsubok na haharapin namin sa buhay mag-asawa. Bakit ngayon pa ako sa suko na kasal na kami at kaya ko na talagang ipaglaban si Patrick, di ba? Hindi ako papayag na sisirain lang ng isang tao ang walang kakwinta-kwintang bagay, at isa pa naniniwala ako sa asawa ko dahil mahal ko siya. Minsan, may mga bagay talaga sa buhay na mahirap maunawaan at hindi madaling hanapan ng kasagutan. Sa bagay, hindi naman kailangang maunawaan mo lahat para maging masaya ka. May mga bagay at pangyayari lang talaga sa buhay natin na sadyang ang Diyos lang ang nakakaalam ng dahilan. Tama nga ang sinabi ng aking ina. Ang pinakamatapang na tahakin ng isang tao ay ang magpapakasal. Kumbaga, start game sa panibagong buhay dahil kasama mo ang taong pinakamamahal mo. Sa bawat laro nyo may mga stages. First, easy. As time goes on, it gets harder and harder because of many obstacles in life. Pero kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok na iyon sa laro ng buhay, makakayanan nyo iyon dahil dalawa na kayo ang magtutulungan. Ito na siguro ang pinakamatapang na ginawa ni Patrick sa buhay niya, ang magpagapos sa akin. Dahil nakita na niya siguro at nasabi na rin ito na ako na nga ang reyna sa buhay niya. Ayay! Pinapangako ko sa aking sarili, mamahalin ko ito sa abot ng aking makakaya. At lalo na din at nagkaanak na kami, ikwento ko na lang sa mga anak namin kung gaano talaga kasaya magmahal. At syempre, turuan namin ni Patrick ang mga anak namin ng magandang asal at higit sa lahat palakihin namin sila na may takot sa Diyos. Hindi pera o yaman ang magbigay ligaya bilang mag-asawa, kundi tunay na pamilya. Kaya dapat mahalin ang isa't isa at intindihin ang kahinaan ng bawat isa. Wala naman makakatulong sa problema ng mag-asawa kundi ang bawat isa sa inyo ay magsilbing sandalan sa oras ng problema. Kaya nga pinasok natin ang mundo ng mag-asawa dahil alam na natin kung paano resolbahin ang mga balakid sa buhay. Hindi ko pinagsisihan na pinakasalan ko si Patrick dahil napatunayan talaga nito na minahal din niya ako ng buong buo. Mas lalong tumibay ang pagmamahalan namin nang magkaroon na kami ng baby. Mas lalong pa nitong pinag-igihan ang kanyang pagtatrabaho sa resort. Kung dati gustuhin niyang lumiban at hindi pumasok sa kanyang opisina, ngayon masyado na siyang hektek sa kanyang oras. Bihira na nga lang kami may oras sa isa't isa dahil ipinagpatuloy ko rin ang aking pag-aaral. Kaya kumuha si Patrick ng tagabantay sa aming anak para makafocus ako sa aking pagre-review. Taos puso kong pinapasalamatan ng aking asawa at dahil sa kanya isang linggo na lang makapagmarcha na rin ako. Ang matagal ko nang minimithi na makapagtapos ng kolehiyo ay matutupad ko na rin sa wakas. Dito na rin magwawakas ang paghihirap ko sa pag-aaral. Madaling araw kasi akong nagising upang mag-asikaso ng aking mga project. At isa pa, linggo din ngayon malamang hindi papasok si Patrick kaya mahimbing pa itong natutulog. Gusto ko nakaayos lahat para bukas ng umaga hindi na ako magmamadali. Di ko naman maiwasan na mapangiti nang makita ko ang aking mga grades.
Wala lang, natutuwa lang talaga ako na 2.0 ang pinakamababa. Kahit naka-stop ako ng aking pag-aaral pero na-maintain ko pa rin ang aking grades na ganito kataas. Habang seryoso akong nagsusulat naramdaman ko naman na may biglang humawak sa aking balikat. Gulat naman akong napalingon dito. Patrick naman, don't startle me like that, it's not really funny. I thought, it was Momo. Wika ko dito habang gulat na gulat. Nakangiti naman ito at niyakap ako ng mahigpit. Yan kasi, ang hilig mo magkape. Sagot naman ito. Tinaasan ko naman ito ng kilay. Ikaw kaya ang gulatin ko, matutuwa ka ba? At saka nakikita ko kanina na mahimbing kang natutulog ah. Saad ko naman. Gagamit sana ako ng CR, kaya lang napansin kita na parang seryoso ka sa iyong ginagawa. At isa pa sweetie, Sunday ngayon bakit ang busy mo? Wika nito sa akin. Tinapos ko lang kasi ang aking project para bukas hindi na ako mag-aasikaso. Sagot ko naman kay Patrick habang nakangiti. Anyway sweetie, I just really want to congratulate my wife because you are finally graduating. Sweetie di ba ito yung pinakamatagal mo nang hinihintay na makapagmarcha ka? Sabi ko naman sa'yo hindi hadlang ang magkaroon ng asawa or mga anak para makapagtapos ka sa iyong pag-aaral. It spoke seriously while staring at me. Thank you so much Pat, for understanding and loving me. Kung hindi din dahil sa iyo hindi rin naman siguro ako makapagtapos, kaya lang lagi kang nandyan sa tabi ko upang suportahan ang aking mga pangarap. I love you so much Patrick. Malambing kong wika dito habang pumapatak ang luha sa aking mga mata. Agad naman itong pinunasan ni Patrick ng kanyang palad. Wala yun sweetie, basta para sa iyo gagawin ko ang lahat upang mapasaya lang kita. Basta tandaan mo palagi, I'm always here to support you in your dreams. Mas lalo ko pa kayong mamahalin ni baby higit pa sa buhay ko. Saad nito? Agad ko naman itong niyakap ng mahigpit habang humihikbi. Sweetie enough na, kahit kailan talaga napakaiyakin mo. May baby na tayo sweetie, ganyan pa rin ang ugali mo. Wika nito ulit sa akin habang may kapalyuhang ngiti sa labi. Tigilan mo nga ako Patrick. Yang mga ngiti na yan, alam ko na talaga kung ano ang nasa isip mo. Tugon ko dito. Napahalakhak naman ito ng tawa. Kilalang kilala mo na talaga ako sweetie ah. Naglambing lang ang mister mo, ito naman. Sagot nito sa akin. At akmang tatayo na sana ako agad ako nitong kinabig sa baywang. Gusto mo ba akong pilayan Patrick? Kung makakabig ka sa akin wagas ah. Nakangiti kong wika dito. Hindi yun maaari sweetie na mapipilay ka dahil hindi kita hahayaan na bumagsak. Nakahanda akong saluin ka kahit ano man ang mangyari. Malambing na saad nito sa akin. I smiled and kissed him on the lips. It immediately responded to my kiss. Kahit ilang taon na kami nagsasama ni Patrick pero ang sweetness namin sa isa't isa ay hindi pa ito kumukupas. Palagi namin pinaparamdam sa bawat isa ang pagmamahal at kahit na siguro tumanda na kami ang pagiging sweet ni Patrick ay hindi ito kukupas. Nagiging wild pa rin kami sa isa't isa kapag nagtagpo kami. Kahit hindi na kami teenager pero pagdating sa kama parang teenager pa rin ang kinalabasan. Dahan-dahan naman akong binuhat ni Patrick at hiniga sa kama. Sweetie I really miss this kind of thing because we were busy with each other. Kaya hindi kita din istorbo sa iyong pag-aaral, so I put up with not having a romance like this for more than a year. Meron nga tayong S*X, pero madali yun naman dahil pagod tayo sa isa't isa. Pero ngayon hindi ko na ito palagpasin. Wika nito sa punong tenga ko. Patrick, may balak ka pa at ang dagdagan si baby eh? Seryoso kong sagot dito. Of course para may kalaro naman si baby Patricia natin. Tugon nito. Yes, Patricia ang pangalan ng baby namin ni Patrick para daw kahawig sa pangalan niya. Hindi na ako nag-react pa dahil yun ang gusto niya na ipangalan sa anak namin. Namalaya na lang namin we no longer have a cover for each other.
Naramdaman ko talaga na parang nananabik kami sa isa't isa at parang ilang taon kami na hindi nagkita. Ganon na ganon ang nangyayari sa amin ni Patrick ngayon. Nasa kalagitnaan kami sa aming ginagawa nang biglang nagising si Baby Patricia. Patrick immediately left on top of me. SH*T sweetie, nagising si Baby. Tugon nito sa akin at agad na nagmamadaling pumunta sa crib ni Baby Patricia. Bumangon naman ako sa kama at nagsuot ng robe habang natatawa. Nabitin ka ba, Pat? Your Junjun is poor. Hihihi. Panunodyo ko dito habang ibinigay sa kanya ang bottled milk ni Baby. Iiling-iling naman si Patrick habang nakatitig sa akin. Mamaya ka lang talaga sa akin, sweetie. Kapag nakatulog na si Baby, humanda ka talaga sa akin. Sagot nito. Nginitian ko naman ito na parang inaasar pa. Mga ilang minuto din at bumalik na sa pagkatulog si Baby. Agad naman ako nitong binuhat patungong banyo. Dahil sa pagkagulat, bigla akong napatili. Sweetie naman, huwag ka nang maingay. Baka mamaya niyan, magising na naman yan si Baby eh. Saad nito? Ikaw kasi ginugulat mo ako. Inis kong sagot. Magsasalita pa nga sana ako nang bigla akong hinalikan ni Patrick sa labi. Dito tayo sa loob ng CR upang hindi magising si Baby kahit magwawala pa tayo dito. Anito and his kiss fell on my chest. It's like we're wild with each other. Pat hindi ko na kaya, I want you, own me now. Bulong ko sa punong tenga nito. Nginitian naman ako ni Patrick at dinala sa may bathtub. Patrick made me sit on his lap and slowly entered me. Habang nakatalikod ako sa kanya, he played with my two mounts at mas lalo naman akong ginaganahan sa kanyang ginagawa. Sweetie, I'm about to leave. How about you? Tanong nito sa akin habang namumungay ang mga mata. Matamis ko naman itong nginitian. Gusto ko sa may kama, Pat, nilalamig na ako eh. Napakunot naman ang noon nito. Bakit hindi mo sinabi kanina na nilalamig ka na pala? Sagot nito sa akin. Siyempre, gusto ko rin eh. Mas may excitement dito sa CR compare sa kama. Nakangiti kong saad dito at agad akong binuhat ni Patrick patungong higaan. He immediately ran over me, and without saying a word he put his pet in my cave. Dahan-dahan na umulos si Patrick sa ibabaw ko at maya-maya naramdaman ko naman na parang may gustong kumawala sa puson ko. Niyakap ko naman ito ng mahigpit at hindi ko napigilan na napaungol ako ng malakas. Patrick accelerated his thrust even more. Patrick, SH*T ayan na ako. Hurry mahal ko, I love you so much. Wika ko dito na punong-puno ng pagmamahal. Kumikislap naman ang mata ni Patrick at agad akong hinalikan sa labi. And I love you to sweetie ko. I'm coming na din at sabay na tayo. Sagot nito and quickly fell on top of me. Hanggang sa narating namin ni Patrick ang rurok ng kaligayahan. Masaya naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Pagmamahal ang dahilan, kaya magagawa niyong tanggapin at unawain ang isa't isa. Pagmamahal din ang dahilan kaya handa tayong matuto sa lahat ng bagay. Kahit na nga nasasaktan tayo, pinipilit mo pa rin maging masaya para lamang sa kanya. Kahit naman nagkamali pa si Patrick dati, pero tinanggap ko iyon dahil mahal ko siya. Dahil pinatunayan din naman nito na mahal niya ako, kaya sino ba ako upang hindi magpatawad sa kanya? Graduation Day. 2 p.m. This is it. I've been waiting for a long time. Ang makapagtapos ako ng kolehiyo. Ito yung ipinaglalaban ko kaysa pag-ibig ko dati kay Patrick. Mabuti na lang talaga at siya yung naging first love never die ko. Kung hindi, iwan ko lang talaga kung magiging masaya ako kung iba ang aking nakatuluyan. Buong puso akong nagpasalamat sa Diyos at sa wakas nakamit ko na din ang tagumpay bilang mag-aaral. Sa bawat kabanata ng pagtatapos natin bilang isang mag-aaral, ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban sa buhay.
At sa wakas natupad ko na din ang matagal ko nang inaasam-asam, ang makapagtapos ng aking pag-aaral. Ito ang araw na hindi lang ako ang naghihintay na sumapit kundi kasama ko din ang aking mga mahal sa buhay. Ang aking mag-ama at ang aking mahal na ina. Sa 14 na taon na pagsisikap ko upang makamtan ang nais na pagtatapos para makatunton sa bagong yugto ng aking buhay ng isang mag-aaral. Bilang estudyante, talagang hindi madali ang ating pinagdaanan sa pag-aaral mula sa mahirap na aralin. Lalo na sa mga komplikadong requirements at maging sa financial. Kaya nga naisipan ko na lang dati na mag-working student upang makapagtapos ako ng aking pag-aaral dahil salap din kami sa kahirapan. At lalo pa, maagang pumanaw ang aking ama. Ang bawat tao na magtagumpay ay may kwento na hirap na pinagdaanan. Isa pa, wala naman ibang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang mismo eh. Pero kapag nananaig sa iyo ang kagustuhang makatapos ang lahat ng ito, tiyak na hindi panghabang buhay na paghihirap na matatamasa mo at ng iyong pamilya. Sa aking mga naging guro, ako ay lubos na humahanga at nagpasalamat sa kanila dahil sila ang isa sa mga lubos na nagbigay oras sa paghubog ng aking munting kaisipan. Kaya, labis akong nagpapasalamat sa kanilang lahat. At nagpasalamat din ako sa aking dalawang ina, kay Mama Ann at kay Mama Carmen. Na siyang laging nakasuporta sa akin at nagsilbing gabay hindi lang sa paaralan kundi sa kabuuan ng aking buhay. At sa aking pinakamamahal na asawa, na walang sawang sumuporta at pagbibigay sa lahat ng aking pangangailangan sa pag-aaral. Na kahit minsan gusto na niya magpahinga dahil galing din ito sa trabaho, pero palagi pa rin itong nakaalalay sa akin at tinutulungan niya ako sa aking mga takdang aralin. At sa wakas, may katumbas din ng lahat ng paghihirap naming mag-asawa. Pagkatapos ng aking graduation, pumunta lang kami sa isang sikat na restaurant upang ipagbunyi ang aking pagtatapos kasama ko ang aking mag-ama at ang aking ina. Congratulations, sweetie! Wika ni Patrick sa akin habang masaya itong nakangiti. Nginitian ko naman ito ng isang ngiting tagumpay. Oo nga anak, congratulations. Masaya ako sa naging tagumpay mo. Sayang nga lang hindi natin nakasama si Mama Anlet, may inaasikaso siya sa school. Saad naman ni Mama Carmen. Ayos lang po yun ma, at naintindihan ko naman ang sitwasyon ni Mama Ann. Nakangiti kong sagot dito. Siya nga pala ma, maraming salamat po sa pagpunta mo sa aking pinakamahalagang araw. At least, kahit hindi nakapagdalo si Mama Ann nandito naman kayo. Wika ko ulit dito. Naku, wala iyon anak. Hindi ako magpapahuli no, ilang beses din kaya nakiusap si Patrick sa akin na pumunta ako. Isa pa, ang asawa mo naman ang gumastos sa lahat ng pamasahe, makakatanggi pa ba ako? Hehehehe. Sagot naman ni Mama sa akin. Nginitian ko naman ito at sumulyap kay Patrick. Ang swerte ko nga sa asawa ko ma eh. Maliban sa mabait at mapagmahal na, maunawain pa. Wika ko kay Mama Carmen. Nginitian naman ako ni Patrick habang nagniningning ang mga mata nito at agad na pinipisil ang aking palad. Grabe ka naman sweetie kung humanga sa akin, wag mo naman pasobrahan, nakakahiya naman kay Mama. Siyempre, gagawin ko ang lahat dahil asawa kita. Sagot nito at hinalikan ng aking kamay. Pasalamat ka Scarlett, kahit sa kabila ng iyong pagtataray dati kay Patrick nagtiyaga pa rin siya sayo. Wika ni Mama Carmen. Napayuko naman ako dahil sa pagkapahiya. Totoo naman talaga ang sinabi ni Mama eh, sa tuwing nagkikita kasi kami ni Patrick sa bahay dati palagi ko itong iniisnob. Para kasing nakukulitan ako sa kanya, lalo na at inaasar din niya ako. Hindi ko akalain na siya pala talaga ang nakatadhana na lalaki sa buhay ko. Bueno, mas mabuti pa siguro na ihatid nyo na lang muna kami mga anak ni Baby Patricia upang makapag-bonding kayo mag-asawa. Ako na lang muna ang bahala sa bata. Isa pa, paggabi na rin eh baka kasi mahamugan si Baby. Presente naman ang aking ina. Commendat naman si Patrick sa akin habang may ngiti sa labi. Seryoso po kayo ma, kayo muna ang mag-aalaga kay Baby Patricia? Salamat naman po kung ganun, ipasyal ko muna itong asawa ko dahil araw niya ngayon.
Masayang sagot ni Patrick kay Mama Carmen. Tumango naman si Mama at nagbiyahe na kami pauwi ng kondo. Pagkahatid namin sa maglola umalis naman kami kaagad ni Patrick. Ayaw ko na nga sana gumala pa, ang problema kapag tanggihan ko naman itong asawa ko baka magtatampo naman ito. Saan mo ba ako ipapasyal, Pat? Isa pa, gabi na oh. Napapagod na akong gumala eh. Wika ko dito. Do you want, sweetie? We are at our resort in Batangas. Doon na lang muna tayo magpahinga at tomorrow na lang tayo babalik ng kondo. Sagot nito. Tumango na lang ako dito at hindi na nagsalita. Tinawagan muna ni Patrick si Mama Carmen at nagpaalam dito na bukas na lang kami pabalik ng kondo. Wala naman naging problema kay Mama na alagaan mo na ang baby namin ni Patrick. Nagbiyahe kami papuntang Batangas kahit gabi na. Mas lalo pang tumagal ang biyahe dahil sobrang traffic. Pagdating namin sa resort, halos mag-alas 11 na ng gabi. Agad kong isinalampak ang aking katawan sa may supa dahil sa pagod. Sweetie, I'm sorry. I know you are very tired na. But you should change your clothes before you rest. Baka kasi mangati ka niyan eh. Galing pa sa school ang mga alikabok na yan. Anito habang nakangiti. Yes, boss. Maikli ko namang sagot dito. Pagtayo ko, kaagad ko naman niyakap ang aking pinakamamahal na asawa. Gulat naman itong mapatitig sa akin. Bakit, sweetie, may nararamdaman ka ba? Wika nito na parang nagtataka. Nakangiti naman ako dito habang nakatitig sa kanya. Wala naman pa, Patrick. I want to say thank you sa lahat ng pagsakripisyo mo, lalo na sa pagtiyaga mo sa akin kahit tinatarayan kita dati. Nandyan ka palagi upang suportaran ako sa lahat ng gusto ko. Ang pag-graduate ko ngayon, Pat, para ito sa inyo ni baby at sa pamilya ko. Sagot ko dito habang pumapatak ang luha sa aking mga mata. Luha ito ng kaligayahan dahil natagumpayan ko ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko akalain na kaya ko pala makapagtapos ng pag-aaral kahit sa kabila ng kahirapan ko dati sa buhay. Kahit maaga kaming naulila sa aming ama pero hindi yun hadlang para hindi natin makamit ang tagumpay. Basta tandaan mo, sweetie, nandito lang ako palagi upang suportahan ka. Mahal na mahal kita, Scarlett Gonzalez. Ikaw ang unang babaeng minahal ko at ikaw lang din ang huli kong mamahalin habang buhay. Seryosong wika nito sa akin while his palm wiped the tears from my cheek. Mahal na mahal din kita, Patrick Javier. Ikaw din ang unang lalaki na nagturo kung paano magmahal at ikaw lang din ang lalaki na mamahalin ko habang buhay. Sagot ko naman dito. Our lips immediately touched as tears welled up in our eyes. I'm Scarlett Gonzalez Javier. Taos puso po akong nagpapasalamat sa pagsubaybay sa aming kwento ni Patrick Javier, ang aking pinakamamahal na asawa. Wakas.